Okay, si Deaconess Gigi. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Magandang umaga po sa ating lahat. Actually, kinakabahan ako pero hindi dapat palampasin. May 18, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nakapag-celebrate po kami ng aming 24th years anniversary, wedding anniversary po namin ng asawa ko. Para sa akin, napakalaking blessing yon dahil bihira po yung nakakarating sa 24. Lalo na po sa mga panahong to, nakikita natin sa paligid, kahit saang lugar naman, kahit saang bansa, marami po yung naghihiwalay. And lalo na po siguro sa part po namin na masasabi ko po na napakarami po naming pinagdaanan. Yung iba po nating kapatiran, alam yon. Pero by the grace of God, sa biyaya niya, lahat po yan ay napagtagumpayan. Alam ko na marami pang darating kasi hindi pa naman kami till death do us part, di ba? Marami pang darating. Kung sa mga panahon na buhay pa kami, marami pang darating na pagsubok na ipapahintulot ng Panginoon. Pero, masasabi ko na sa Kanya pa rin ako kakapit. Kasi sa mga pinagdaanan namin, lagi isa lang yung pinanghawakan ko. Ang sabi ng Panginoon sa Kanyang salita na ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalay ng tao. So sa atin pong lahat, sa mga single, yung mag-aasawa pa lang, may isa po akong payo. Piliin mo yung tao na may banal na pagkatakot sa Diyos. Piliin mo yung tao na masasabi natin na siguro mas malalim ang pananampalataya sa'yo. Para in the end, kapag nagsama na kayo, hindi ka mag-suffer. Kasi po sa kaalaman po ng lahat, yung asawa ko po ay isang unbeliever. Ako na isang believer, pero marami pong pinagdaanan. Pero sabi nga na, kapag pinahawakan mo ang salita ng Panginoon, kailanman, hindi ka matatalo. Sa mga panahon na sinusubo kami ng Panginoon, lagi kong pinanghawakan ng Kanyang salita. Yun lagi ang pinapakinggan ko. Nakikinig ako ng mga testimonies about marriage na yung iba naghiwalay na, yung iba muntik na maghiwalay. Lagi ako nakikinig. Tapos, dun din ako nakinig sa mga tao na meron ng experience tungkol sa mga napagdaanan niya sa buhay bilang mag-asawa. So, napakabuti po ng Panginoon dahil hinayaan niya na marating namin ni Brother Jojo yung 24 years and sa kanya pa rin po ako nakakapit na mararating pa namin ang 25, 26 kung buhay pa kami until death do us part. So, thank you po sa Panginoon po ang papuri. Na-encourage po ba kayo doon sa testimony na yon? Okay. Siguro mayroong bata pa sa married life niya ngayon. Meron namang sobra-sobra, no? Na mas ahead kay Deaconess Gigi. But then, blessing talaga yon, ano, na nanatiling magkasama, mag-asawa through thick and thin. At hindi nag-iiwanan. Amen. Bagamat nagkakaroon ng mga dispute, quarrel o misunderstanding, pero biyaya po ni Lord na ang samahan ay nagpapatuloy. Na-encourage ako sa iyong testimony. Bagamat ako ay walang asawa na. Okay, so purihin po ang Diyos. Pwede po ba tayong tumayo muna, mga kapatid? Para siguro magbatian. Kung kaya natin, mga kapatid, na ikutan yung ating mga kapatid. Especially our guests today. Meron po tayong mga bisita, mga kapatid, first-timers. Batiin po natin sila. Siguro, peace bomb na lang, baka protocols, okay? O kaya kaway-kaway, ngitian, kindatan. Ayan. Batiin po natin ng masaya ating mga kapatid
especially mga bisita. We have lots of reasons to rejoice today, especially to be with the people of God. Amen? Remember, ang mga kasama natin ngayon ay mga anak ng Diyos. Amen? Mga VIP po yan. Amen? Mga ika nga ay special child. Sabi mo nga sa kaharap mo, special child ka. Of God, Of God. Baka naman ma-misinterpret natin yun, special child of God. Amen? Ang sabi po na scripture, mga anak ng Diyos ay mga heirs, tagapagmana, priest, royal priesthood, holy nation, holy people of God. Bakit? Kasi kasama natin ang Panginoon. Amen? Okay, palakpakan po natin si Lord. Minsan pa, we may be seated and let's welcome our invited speaker for today. Hindi po ako magpipreach. At thank God dahil ang atin pong associate pastor ay ready. At Lunes pa lang ay handa na po yung kanyang menu para sa atin po today. So expect blessings from God, from His Word na very relevant and palagi pong napapanahon. Amen? So ilagak po natin ating mga puso sa Diyos. Let's be expectant na hindi lang open ang ating puso, kundi inviting God to really touch our hearts, bless us, and guide us. Of course, to open up many revelations and truths sa atin po mga buhay na napaka-useful po nowadays na lalo pong pabigat ng pabigat at pasama ng pasama ang panahon. At kailangan po natin ang Panginoon as well as ang Kanya po mga salita. Once again, let's welcome the Lord in the life of Pastor Albert to be our speaker today. Pastor, God bless. Parang may kapirito mukhang may visual aid si Pastor Albert. Praise God. Pag nabubos mo. Nasa bagay, bago na. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Handa na pong lahat? Siguro handang-handa na tayo kasi from Monday to Saturday, alam ko Saturday pa lang ay excited na tayo para magpuri sa ating Panginoon. Right? Amen. So, bless ako doon sa sinabi ni Pastor Vic kanina, we are special child. Amen? Sabi nga tayong amen? Special child of God. Hindi special child yung kulang sa kulang sa, alam nyo na, di ba? Higit sa lahat, tunay nga po na tayo ay special child of God. Claim natin yan. Ano man lang mangyari, bumaliktad man ang mundo, ang sitwasyon, hindi tayo pagpapalit ng Diyos sa pamagitan ng kanyang pagmamahal sa atin. So sa umagang ito, dako tayo sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating gawain, ang mag-aral ng kanyang salita. So, daling ko po kayo sa Book of Mark, chapter 14, verses 353 to 65. Sinundan ko po si Pastor Roland kasi natapos po siya sa Mark, chapter 14, verse 52 sa dulo. Yung segment title ay Jesus arrested o was arrested. Nung inaresto na ang Panginoong Hesus nila po sa templo o doon sa pagtitipon. So, pinamagatan niya po yung Amazing Love. Pero sa Amazing Love, meron po doong promises ang Panginoong Hesus na kanyang binahagi sa atin ni Pastor Roland. Doon po nakapailalim ang Amazing Love, pero ang Amazing Love po doon ay yung promises ni Lord sa atin. Despite na sometimes na hindi tayo nakakalakad sa kalooban ng Panginoon, pero still, doon pa rin ang promises ni Lord. Kaya tinawag ni Pastor Roland ang Amazing Love. Amen. So, basahin ko po sa wika ng English in IB version. Kung handa na pong lahat. Mark chapter 14 verses 53 to 65. Sabi po dito, before the Sanhedrin, they took Jesus to the high priest
and all the chief priests, elders, and teachers of the law came together. Peter followed him at a distance, right into the courtyard of the high priest. There he sat with the guards and warmed himself at the fire. 55. The chief priests of the whole Sanhedrin were looking for evidence against Jesus so that they could put to death falsely against him. But their statements did not agree. Then some stood up and gave this false testimony against him. We heard him say, I will destroy this man-made temple, and in 3 days will build another not made by man. Yet even their testimony did not agree. 60. Then the high priest stood up before them and asked Jesus, are you not going to answer? What is this testimony that these men are bringing against you? But Jesus remained silent and gave no answer. Again, the high priest asked him, are you the Christ, the Son of the Blessed One? I am, said Jesus. And you will see the Son of Man sitting at the right hand of the mighty hand and coming on the clouds of heaven. The high priest tore his clothes. Why do we need any more witnesses? He asked. You have heard the blasphemy. What do you think? They all condemned him as worthy of death. Then some began to spit at him. They blindfolded him, struck him with their piece, and said, prophecy. The guards took him and beat him. Ito pong pinagpala na salita ng Diyos. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Kanina pong 5 a.m., pang 99 ko po binasa ito. Ngayon po, pang 100 na po. Pang 100 times. Kasi Monday ko pa po ito hinimay. Sabi nga ni Pastor Vic. So, I'm blessed sapagkat ikaw 100 times ko na po ito binasa sa umagang ito. Inayos ko po yung mga pronunciations. Pinakinggan ko po sa Webster Dictionary, sa online dictionary, yung mga pronunciation, yung mga meaning ng mga words na ngayon lang natin na-encounter. So, happy po ako. Happy po ba kayo, mga kapatid? Amen. So, sa umagang ito, mga kapatid, ang passage nating binasa ay, ito po ay dugtong ng turo ni Pastor Roland last Sunday. Yung pinakadulo niya ay yung Jesus arrested. Nung inaristo na po ang Panginoong Isus, at ito naman po ang Mark 14, verse 53 to 65, ay ang Panginoong Isus po ay lilitisin na po. Huhukuman na po siya. Kumbaga, may kaso siya, pero hindi naman, alam naman natin na hindi naman totoo ang kaso na ibinibintang sa kanya. Dinala na po siya sa Sanhedrin. Ito po yung pinaka-Supreme Court sa panahon natin ngayon. Pag may kaso ang isang tao, ay dadalhin na po sa hukuman at doon po i-judge according to the judgment. So ito po yung Sanhedrin na pinag-uusapan natin. So mga kapatid, ang topic po nating pag-uusapan sa umagang ito ay the trial before the Sanhedrin. Ang trial po ang paglilitis o paghukom ng mga Sanhedrin o yung Sanhedrin. Ang Sanhedrin po ay, bigyan ko kayo ng background. Ayan po ang Sanhedrin sa picture. Bali, nakapaikot po lahat ng mga priests, elders, teachers, Pharisees, scribes, lahat po ng mga teachers of the law, including the high priest. Paikot po dyan. And then, ang Panginoong Isus po ay nakatayo dyan. And then, may witness po sila tinatawag habang nililitis po ang kaso ng ating Panginoon. So, yun po ang tinatawag na Sanhedrin, yung pagtitipon ng mga elders, teachers, and including the high priest. So, mga kapatid, bigyan ko po kayo ng background kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng Sanhedrin. Ang Sanhedrin po ay mayroong lesser Sanhedrin, including 23 judges was appointed to sit as a tribunal in each city.
katulad din po ito sa atin sa panahon ngayon. Pag merong ililitis, meron po diyang mga abogado, meron pong judges, which is the high priest, na siya yung magja-judge, siya yung magpupukpok ng martilyo kung ano ang kaso, kung ano ang judgment. And then pangalawa po, ay the Great Sanhedrin. Meron po yung 71 judges, which among others rules act as Supreme Court. Mas makapangyarihan po ito ang Great Sanhedrin. Kasi marami po ito. Yan po ang binabanggit dyan, yung pagtitipon. So mga kapatid, at sabi po dyan, there are 3 stages of Jewish and Roman trial. The Jewish trial was opened by Annas. Si Annas po ay former high priest at kayo po ay servant na po siya, yung son-in-law, yun po ang high priest na si Caiaphas Caiaphas o tinatawag natin Caiaphas. Sa panahon natin ngayon, narinig natin. Yan po si Ana, siya pong nagbubukas ng Sanhedrin, yung paglilitis. Pangalawa po ay ang buong council na para marinig ang mga witnesses para malaman kung ano ba ang pagkakasala ng mga tao o ng Panginoong Yesus. Pangatlo po, sa umaga, early in the morning session, for the final vote of condemnation. Yun na po yung final, pinahali na para kung talaga bang itong tao na ito o ang Panginoong Hesus ay hahatulan na, huhusgahan na kung ano ba ang kanyang hatol, kamatayan o siya ba ay acquitted sa kanyang kaso na hinaharap. So mga kapatid, sa umagang ito, tanong natin, sabi po dyan, what are the recorded histories of Jesus Christ behind His trials before the Sanhedrin? Ano daw ang mga recorded, naka-record, na mga kasaysayan ng Panginoong Hesus sa likod o sa mga pangyayari sa kanyang paglitis o sa kanyang kaharap sa Sanhedrin, yung paano siya hukman ng mga high priest, teachers of the law, the scribe, the Pharisees. So mga kapatid, sasagutin po ito ng passage nating binasa. Mark 14:53 to 65. Diyan po tayo iikot para hindi po tayo maliligaw. So sabi diyan, tanong natin. Sa unang sagot natin, makikita natin sa 53 to 59. Sabi po diyan, Jesus was accused for the Sanhedrin. Ang Panginoon Hesus po ay inakusahan sa kalagitnaan ng Sanhedrin. So mga kapatid, alam naman natin na pag sinabing akusa o akusado, siya po ay inakusahan ng mga pinaratang sa kanya na hindi naman totoo o walang katotohanan na pag-accuse sa kanya sa kalagitnaan ng Sanhedrin. So mga kapatid, sabi po diyan sa 53 to 59, makikita po natin diyan yung accused na word. Sabi diyan, many bore false witness. Marami pong lumalabas na mga haka-haka, ng mga maling witnesses na pinatayo doon ng mga high priest para lang ma-accuse ang Panginoon na walang katotohanan against Him. But their testimonies did not agree. Yung mga testimonya nila ay hindi po nagkasanto-santo, hindi po nagkatugma-tugma, at hindi naging tama sa paningin ng Sanhedrin o para sa ginawa ng Panginoong Hesus. Sabi po dito, then, some rose up and bore false witnesses against Him, saying, we heard Him say, I will destroy the temple, or this temple, made with hands, and within 3 days, I will build another made without hands, yung temple na hindi gawa ng kamay. But even did their testimony did not agree. So mga kapatid, kapansin-pansin po dyan na ang Panginoon Hesus po ay inakusahan. Parang siya po ay akusado na wala namang katotohanan sa kanilang paratang sa ginawa ng Panginoong Hesus. So kung kapansin-pansin dyan, puro false witness against Him. At sinabi din yan,
rose up and bore false witness against him. Parang, sabi nga ng ibang komentary, ay hinila na lang para tumayo, para tumindig, para matuloy na lang ang pag-condemn, pag-akusa sa ating Panginoong Hesus. Kumbaga sa panahon ngayon, uso ngayon ang bayaran. Babayaran na lang yung witness para tumayo, para magsalita sa gitna. Uso ngayon dyan. Sa mga news, sa mga previous news natin, in politics, and somewhere else na ating naririnig, uso po ngayon yan. At doon sa panahon na yon, mga kapatid, nauso din yan na meron din palang mga ginagamit para matuloy lang ang paghatol sa ating Panginoon Jesus. At sabi pa dyan, I will destroy this temple made with hands, and within 3 days I will build another made without hands, but even then testimony did not agree. So mga kapatid, sabi po kasi dyan sa John 2, 19-21, nanghiram po tayo ng talata. Yung temple po na sinasabi ng isang witness na talagang itinatayo niya, pinipilit niyang pinaglandakan na ang Panginoong Hesus po ay nagsalita. So, sa panahon na yon, sabi po dyan sa John 2, 19-21, Jesus answered them, destroy this temple, and I will raise it again in 3 days. Yun pong binabanggit dito sa John 2. At sinabi dito, they replied, it has taken 46 years to build this temple, and you are going to raise it in 3 days. So meron pong hindi pagkaunawaan sa testimonya sa sinabi ng Panginoong Hesus at hindi po na-misinterpret po nila ang binabanggit ng Panginoong Hesus. At sinabi po diyan, but the temple he had spoken of was his body. Yun po ang temple na masisira na sinasabi ng Panginoong Hesus ay yung katawan ng Panginoong Hesus po na siya po ay nung mamatay pa lang kasi nililitis pa lang siya dito, ay mamamatay in 3 days. After 3 days, ay mabuhay muli. So mga kapatid, wala pong katotohanan ang accuse nila sa Panginoong Hesus. So meaning to say, mga kapatid, hindi po nila naunawaan ang binabanggit ng Panginoong Hesus na ang templo na masisira ay hindi po yung literal na templo na ginawa nilang 43 days o 46 years, ang tagal. Tapos gawin mo lang ng 3 days. Kaya mga kapatid, isa pong paratang sa Panginoong Hesus ang kanilang testimonya, which is the false witnesses and the false testimonies. So mga kapatid po dyan, this trial was terribly illegal. Yung po paglilitis sa Sanhedrin, sa kalagitnaan ng mga teachers of the law, the high priest, the scribe and the Pharisees, ay illegal, mga kapatid, according to the Jewish law, sa batas po nila. Yan po ay hindi po ayon sa batas nila, kapagkat pinipilit lang nila ang kanilang nararamdaman at ang kanilang naranasan sa pamamagitan ng mga ginawa ng Panginoon in the previous ministries ng Panginoong Hesus. Naiinggit sila at natatakot silang masasapawan ng Panginoong Hesus by His power and miracles and wonders na ginawa ng Panginoon. Kung ating babalikan, na ituro po ni Pastor Vic, ang mga ministeryo ng Panginoong Hesus in His teaching, in His calling, in His healing, pagpagaling niya, harap-harapan, ay naiinggit po sila, mga kapatid. Kaya, kahit illegal, patuloy sila. Sila mismo ang nagsira sa batas na kanilang itinatag. At sabi dito, there was much in the Jewish legal process to protect the rights of the accused. And all of this was ignored. Nasa walang bahala po ang mga legal process. Kapansin-pansin naman po, mga kapatid,
all false witnesses, all false testimonies. Ang kanilang mga testimonya hindi nagkatugma-tugma. At hindi po totoo laban sa Panginoong Hesus. At sabi pa dito, and deliberately broken by those who were determined to put Jesus into death. Meron silang determinado sila kahit pa yung mali-mali pa ang ginagawa nila, kahit hindi po, kahit nasa illegal sila sa proseso, kahit wala sa batas nila ang kanilang ginagawa, basta determinado silang mapatay ang Panginoong Hesus. Ma-judge nila ang Panginoong Hesus into death. So mga kapatid, nakakalungkot po sa panahon na ito, kadahilanan sa kanilang inggit, sa kadahilanan ng kanilang takot na masapawan sila ng Panginoong Hesus sa mga ginagawa ng Panginoong Hesus. They broke their law. At ito pong nangyari dito. Illegal, wala nang rights ang accused para sa legal process, and then ignored pa and broken by those who were determined to put Jesus into death. Pag sinabing determinado, talagang kahit ano na lang, kahit sino na lang itatayo para mag-witness, kahit hindi totoo. Diba? Pag determinado ang isang tao, diba? Pag you are determined sa gusto mong gawin, walang makahadlang. Yun pong binabanggit dito. Kaya di ba, false witness, false testimonies ang nangyari sa Sanhedrin na tumayo sa gitna. They are determined to put Jesus into death. So nakakalungkot po mga kapatid. Sabi po dyan, they accuse Jesus being terrorists who wanted to destroy the temple. Inakusahan po nila ang Panginoon na para tila bang terorista. Di ba ang trabaho ng mga terorista ay yung maglagay ng bomba, maglagay ng pampasabog, sisirain yung templo. Pero mga kapatid, according to Janto, ang templo po na masisira ay yung katawan ng Panginoong Hesus in 3 days. At yun po ay katawan ng Panginoong Hesus, and then He raised again in His resurrection. So nakakalungkot po, in 46 years, ginawa nila, sabi ng high priest, ni Caiaphas, gawin mo lang ng isang araw. So mga kapatid, even now and then, dumarating po sa punto, Jesus Christ was accused hanggang ngayon. Ang tingin ng iba, hindi tao. Ang tingin ng iba, propeta. Hindi Diyos. So, ganun pong nangyayari. Jesus Christ was accused being a terrorist who wanted to destroy the temple. So, sabi diyan, Jesus was accused in the Sanhedrin. So, mga kapatid, sa pangalawa pong puntos natin, makita po natin sa 60 to 62. Sabi po diyan, Jesus testified at His own trials. Ang Panginoong Hesus po, sa kalagitnaan ng paghukom, kalagitnaan ng paglilitis sa Sanhedrin, ay nag-testify po siya para sa kanyang sarili. Siya na pong tumayong testigo sa kanyang sarili. Kanina, Jesus was accused in the Sanhedrin. Marami pong tumayo, mga false witnesses, mga false testimony na narinig. Pero, valid po. At ipinagtanggol pa ng high priest ni Caiaphas para madiin lang po ating Panginoong Hesus. At sa pangalawa, Jesus testified at His own trial. Siya po ay nagtestigo sa sarili niya. Aba, malupit po ito. Sa sarili niyang kaso, siya po yung nagtestigo, nagtestify. Siya po yung witness sa kanyang sarili. Kasi sabi diyan mga kapatid,
And the high priest stood up. Tumayo po si Caiaphas. In the midst and asked Jesus, sa kalagitnaan ng Sanhedrin, tumayo po yung high priest. Tinanong niya ang Panginoong Hesus, saying, do you answer nothing? Wala ka na bang sagot? O hindi mo ba kaya sumagot? Kasi tahimik nga ang Panginoong Hesus. Alam mo naman yung nature ng Panginoong Hesus, tahimik lang. Nasa tabi lang. Mahilig lang magpuni-muni. Sabi dito, do you answer nothing? Wala ka na bang isasagot? Wala ka bang sasabihin sa amin? What is it? Then men testify against you. Ano yung mga sinasabi ng mga testigo, mga witnesses? Nagawa-gawa lamang. Kumbaga, ay mga hugot lang para makondem ang Panginoong Hesus sa Sanhedrin. Sabi dito, but he kept silent and answered nothing. Galing po mga kapatid. Gayahin po natin yan. Mas maganda, tahimik tayo. Amen? Sabi ng Panginoon Hesus, but he kept silent and answered nothing. Nagtumahimik siya, and then, wala siyang sinabi. Sabi dito, again, the high priest asked him, sinanong ulit siya ni Caiaphas, saying to him, are you the Christ? The Son of Blessed? Jesus said, Jesus testified himself. Yan po nakita natin sa PowerPoint number 2 natin. Sabi diyan, Jesus testified at his own trial. Kasi mga kapatid, sabi diyan, are you the Christ, the Son of the Blessed? Jesus said, sinabi po ni Jesus. Kaya he testified in his own trial. Sabi diyan, I am. And you will see the Son of Man sitting at the right hand of the power and coming the clouds of heaven. So mga kapatid, sumagot po ang Panginoon Hesus. He testified in his own trial. Sabi diyan mga kapatid, sabi po ni Charles Spurgeon, now the high priest attempts to bully the prisoner that he may extract some declaration from him which may save all further trouble of witnesses. Napakatuso nito ni Caiaphas, mga kapatid. Napakatuso. Wala silang makitang tama sa kanilang witness. Wala silang makitang pabor sa kanila against Jesus Christ. Sabi ni Charles Spurgeon, now the high priest attempts to bully the prisoner that he may extract some declaration. Dagdag bawas, mga kapatid, katapos ng eleksyon. Gawa ng kwento. Para lamang may pagtanggol ang mga kinuha nilang, ipinatayo nilang mga false witnesses nila. Na nagsasabi ng false testimonies. Nakakalungkot, mga kapatid. Yan ang sabi ni Charles Spurgeon. Extract some declaration from him which may be saved all further troubles of witnesses. Para lang mailigtas. Para lang masabi na totoo lahat ng sinasabi ng kanilang ipinatayo ng mga witnesses na nagsasabi ng walang katotohanan against Jesus Christ. So mga kapatid, so unfair. Sa panahon ngayon, ang batas po natin, nangyayari po. Minsan ang batas po ay para lang. Hindi naman siguro lahat. Ang batas minsan ay para lang sa mayayaman. Sa batas ay minsan, pag mahirap ka, wala kang boses. Pwede kang gawa ng kwento. Marami pong nakukulong na walang kasalanan. Ganito pong nangyari sa ating Panginoong Hesus. The high priest attempts to bully the prisoner, which is Jesus Christ, that he may be extract some deliberation or declaration from him which may be saved all the further trouble of witnesses. Wala na pag-asa eh. Yung mga itinayo nila, mga wala eh, mga peke eh.
Yung mga sinasabi, mga false witnesses nga eh. Para lang mailigtas. Nagdagdag bawas. Itong si Caiaphas, itong high priest na ito, sa kalagitnaan ng Sanhedrin, gumawa ng kwento, nagdagdag ng kwento, para lang mailigtas ito ang mga false witnesses na itinayo nila. Para lang maging totoo ang mga nagsisinungaling. So mga kapatid, sabi po dyan, Jesus could have mounted a magnificent defense. Her calling forth all the various witnesses to His deity, power, and character. Noong mga time po na ina-accuse, nag-testify ang Panginoong Hesus, na-accuse po siya. Pwede naman po, pwede naman siya humingi ng witness. Pwede siya magtaas ng witness, ng mga witnesses. Sabi diyan, mounted a magnificent defense. Na pwedeng mag-witness sa kanya, na wala tunay, na wala siyang kasalanan. Na pwede magtaas sa kanya, sa Sanhedrin, mailigtas siya sa kamatayan. Sabi diyan, calling forth all the various witnesses to His deity, power, and character. To those people na nakakilala sa Kanya, na nakakalam ng Kanyang pagka-Diyos, at nakakalam ng Kanyang kapangyarihan, at nakakalam ng Kanyang pagkatao. Pwede. Pero mga kapatid, ang sa isip po ng Panginoong Hesus, ang nasa isip niya po, yung mga tao na kanyang tinuruan, ang mga tao na kanyang pinagaling, ang mga tao na kanyang pinatayo sa kamatayan, at ang mga tao bulag na kanyang binigyan ng paningin nung siya ay nagbiministeryo pa. Nung gumagawa pa ng mga signs and wonders, mga miracle in His ministries in the previous chapters. Sabi dito, even demon-possessed, even the demons themselves testify to His deity. Yun pong nasa isip ng Panginoong Hesus. Na pwede naman eh. Pwede naman siyang magtaas, pwede naman magtawag ng mga mag-testify dapat sa Kanya, tumulong sa Kanya, sa kalagitnaan ng mga paglilitis. Yung mga tao na nakakilala sa Kanya. Yung mga tao na nakabinipis ng Kanyang kapangyarihan. Sabi nga po dyan, He was oppressed and afflicted, yet He did not open His mouth. He was led like a lamb to the slaughter. Sabi po sa Isaiah 53:7. Pwede po. He was oppressed and afflicted. Ikaw po sa kalagitnaan, ikaw kaya malagay sa sapatos ng Panginoong Hesus. Iniipit, binubuli, pinaparatangan. Sabi dito, but Jesus Christ did not open His mouth, and He was led like a lamb to the slaughter. Jesus Christ was the perfect sacrifices. He is the perfect sacrifices. His blood is the perfect sacrifices. So sabi diyan mga kapatid, Jesus said to lose, but He really won. Sabi po diyan, His conduct, His trial, His innocence was all part of the plan of redemption, which we must receive as a gift from God. Bagamat ang Panginoong Hesus ay talo sa paglilitis, pero but He really won. Sa tingin ng iba, sa tingin ng mga membro ng Sanhedrin,
Sa tingin ng mga tao sa paligid, including John and Peter, panahon na yon, kasi si Peter ay dun lang sa mga gwardya, nakikipainit ng kanyang katawan sa apoy, andun lang. Sa mga audience sa paligid. Sa tingin nila, talo ang Panginoong Isus. Pero mga kapatid, nagpapakita lang ang kanyang ginawa sa paglilitis, ang kanyang pagka-inosente, ay parte lahat yan ng plano ng pagtubos. Amen? At yun po ay ang tanggap natin na libreng regalo sa Panginoon. Naalala ko lang po, nung natunghay ang ulo ng Panginoong Isus sa krus, sa Kalbaryo. Sabi ng diablo, sabi ng kaaway, sabi ni Satanas, talo ka! He celebrated. Tuwan-tuwa po ang diablo, tuwang-tuwa po ang demonyo. Yung nakita niya ang namatay ang Panginoong Isus sa krus ng Kalbaryo. Paganon po ng liig ng Panginoong Isus. Tuwan-tuwa po ang diablo. Pero hindi niya alam. That was all part of the plan of redemption. Plano ng pagtubos. At yan po ay natanggap natin. Libreng regalo. So mga kapatid, sa pangatlo po, makita natin sa 63 to 65. The Sanhedrin condemns Jesus to death. Doon na po si Jesus Christ na hatulan. Na-condemn na po siya ng kamatayan sa Sanhedrin. Sabi po diyan sa 63 to 65, the high priest tore his clothes. Pinunit po ng high priest ni Caiaphas ang kanyang damit. Pinunit ang kanyang ruba. Sabi diyan, why do we need any more witnesses? Bakit kailangan pa natin ng mga witnesses? Sabi dito, he asked, you have heard the blasphemy, yung paglapastangan. What do you think? Sabi po ni Caiaphas, they all condemn him worthy to death. Dito na po nahatulan ang Panginoong Hesus ng kamatayan. Sabi pa dyan, then some began to spit at him. Kalungkot pa, no? They blindfolded him, struck him with their piece, and said, prophecy! And the guards took him and beat him. Dito po sa passage na ito, pinapakita for the purpose of redemption. Para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Si Jesus po ay hindi nakuwang lumaban. Si Jesus po ay tumahimik. Ano pong kanyang na-experience, mga kapatid? Para po sa atin lahat. Para po sa katubusan ating mga kasalanan. Ano pong kanyang naranasan? For the purpose of redemption, ano pong kanyang naranasan? Dinuraan po siya sa mukha. Piniringan po siya, sinampal, sinuntok. Yan lang naman po ang mga naranasan ng ating Panginoon. Para po kanino lahat yan, ang kanyang naranasan, mga kapatid? Para po sa atin. Para po sa atin na mga makasalanan. At yan ay libre, walang bayad. Wala pa pong nakagawa niyan. Kundi ang Panginoon Hesus lamang. Tumayo, nilitis, inusgahan, kinondem ng kamatayan na walang kasalanan. At ang kanyang naranasan, ayan po, dinuraan,
pinagsasampal, pinagsusuntok. Nawa mga kapatid, kahit hindi man aktual natin nakikita, na andun tayo sa Sanhedrin, kahit nandun lang tayo sa kalikod ng paglilitis, tapos na kasi yun mga kapatid. Hawa, mabilitate natin ang passage na yan. Kung paano tayo ipinaglaban ng Panginoong Hesus. Kung paano sa pamagitan ng ating kaligtasan, ang Kanya namang nararanasan. So sabi diyan mga kapatid, they react. Itong mga high priest, self-righteous. Alam niyo naman, pag self-righteous, parang malinis, walang kasalanan, pero sila itong makasalanan. Compared to Jesus Christ. Sila itong mas matindi ang ginawang kasalanan. Sabi dito, melodramatic horror. Then, with abuse and brutality. Yun pong ginawa nila sa Panginoong Hesus. So, mga kapatid, hindi po madali ang pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus in favor of our salvation. So sabi pa dyan, mga kapatid, before we judge Peter and the Sanhedrin too severely, we need to examine our own lives. Di ba si Peter? 3 bisis. Nung una siya nakita ni Anas, yung former high priest. Tatlong bisis po dinisown ni Peter ang Panginoong Hesus. Nung tinanong siya ni Anas, hindi ko kasama yan. Nung tinanong siya ng bystander doon sa likod, hindi ko kasama yan. Nung tinanong siya ng isang guard, hindi ko kasama yan. Sabi niya, before we judge Peter and the Sanhedrin too severely, grabe naman yung ginawa nun. Dinuraan, niyurakan. Hindi na makatao yun. Walang hustisya na yun. Unfair yun ang ginawa nila sa Panginoong Hesus. Before we judge Peter and the Sanhedrin sa ginawa nila sa Panginoong Hesus, we need to examine our own lives. Bago natin husgahan si Pedro at ang Sanhedrin, especially Caiaphas, the high priest, we need to examine our heart. Sa umagang ito, mga kapatid. Tingnan natin ang ating mga puso. Tingnan natin ang ating mga buhay. Individually, huwag niyo tingnan ang iyong mga katabi. How many times have we denied Jesus Christ? Peter, 3. Baka tayo, pahigit pa. 10, 11, 12, 17, or many more. How many times have we denied Jesus Christ and lost opportunities to share the gospel with others? Sabi ni Pablo, season of out of season. Pero minsan, andyan na ang pagkakataon, umaatras pa. Parang nagtatatwa ka na rin sa Panginoong Hesus. May mga time na, andyan na sa harapan mo,
isi-share mo na yung gospel, isi-share mo na si Jesus Christ. Hindi mo pa magawa, umatras ka pa. Na wala pa opportunity. Kaya mga kapatid, let's examine our lives. Kung ilang bisis na ba natin ni-reject, ilang bisis na ba natin itinatwa ang Panginoong Hesus. So mga kapatid, sa umagang ito, this is very relevant sa buhay natin bilang isang mga Kristiyano. Nawa maging open door ito. Maging opportunity ito sa atin. Sa nangyari sa Panginoong Hesus, sa Sanhedrin, inakusahan, kinondem, dinisown ni Peter. Let us examine our lives. Sa umagang ito, I propose two things. Sabi po dyan, know your purpose and work for it. Make it loud and clear. Ang Panginoong Hesus po, ginawa niya pong purpose niya. Ginawa niya po kung ano ang nararapat niyang gawin. Kung ano ang purpose niya dito sa lupa. Kung ano ang mission nila, kung ano ang pakay niya dito sa lupa, ginawa niya po. Yun po ang purpose niya. For the redemption, para pagtubos sa mga makasalanan. At tayo po yung tinubos. Ngayon po, sa umagang ito, know your purpose. And work for it. Ano ba talaga ang purpose natin? Ano ba talaga ang dapat natin gawin kung tayo'y pinili ng Panginoon? One, chosen by God. Ano ba ang purpose natin kung bakit tayo nandito? Ano ba ang purpose natin kung bakit tayo pinili ng Diyos? O isa tayo sa redeem ng Panginoong Hesus. Isa tayo na nakabinipisyo ng pagdura, ng pagsampal, ng pagsuntok, ng pag-abuso sa Panginoong Hesus. Know your purpose, mga kapatid. Pagdalaman na natin, work for it. Trabahuin natin. Gawin natin. Sabi niya, make it loud and clear. Huwag po tayo Sunday Christians, mga kapatid. Dapat kita sa atin ang Panginoong Hesus. Kita sa atin ang testimony natin. Know your purpose and work for it. Make it loud and clear. Sabi po yan sa Jeremiah 29:12-13, nangiram po ko ng talata. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Kaya lang naman minsan, mga kapatid, hindi natin matagpuan ang Panginoon o hindi natin malaman ang purpose natin at hindi natin alam kung anong gagawin natin bilang isang mga Kristiyano kasi half-hearted tayo. Kalahati dito, 1/4 doon, 1/8 dito, 3/4 doon, 3/8 dito. Sa Panginoon, 0.5 na lang. Paano natin malalaman ang purpose natin? Paano natin matrabaho ang purpose natin? Paano natin masabi, make it loud and clear? Ay hindi ka natin alam eh. Hindi natin alam.
Kaya mga kapatid, know your purpose and work for it. Make it loud and clear. Ang loud and clear po ay military term po yan. Sabi sa radyo, Roger, Roger. Clear, loud and clear. Ibig sabihin, klaro! Klaro, mga kapatid! Klaro! Dapat hindi malabo ang purpose natin. May nakita na ba kayong nagraradyuhan? Roger, Roger. Hindi magkaintindihan? Yun po ang malhabo. Pero, pag sinabing ng kabila, si Peter po ay bumaba ang kanyang pananampalataya. Doon pa lang sa bangka, mga kapatid. Doon pa lang sa bangka. Kaya lumubog siya. Sabi ng Pisos, halika. Pero may ilang hakbang, lumubog po siya. Sabi dito, refresh your faith and gear up vertically, not horizontally. Marami nagsasabi, ang hina ng pananampalataya ni Peter. Sa tingin niyo, si Peter na ba mag-isa doon sa bangka? Nung tinawag siya ng Panginoon Jesus, halika, lumakad ka. Huwag kang matakot. Hindi po nag-iisa si Pedro sa bangka. Marami po sila. Pero, si Peter lang ang nagsloob para lumusong. Ikaw, kapatid, na-try mo na bang git ng iyong pananampalataya. Kaya refresh your faith. Dagdagan. Di ba sa computer, sa laptop, pag ni-refresh mo yan, right click, refresh, click, refresh, gumagano yung laptop mo, yung program ng computer mo, gumaganda ang takbo. Ganon din. Pag yung kurap-kurap na yung pananampalataya mo, kapatid, refresh mo lang. Just click, refresh para mabuhay muli. Di ba? Mga kapatid, at sabi dito, gear up vertically, not horizontally. Pag na-refresh mo na yung faith mo, lumakas na ulit, kambyo! Hindi pabalik. Pabante. Vertically, not horizontally. Huwag pa atras. Huwag lang sa patag palagi. Dapat, ay mo ring pabundok. Mga kapatid, ganun po. Pag ni-refresh mo yung faith mo, pag lumakas yung pananampalataya mo, i-try mo rin. Para tumaas ang pananampalataya mo, huwag lang sa patag, bagkos, subukan mo rin as ang iyong kambyo. Pag mahina, segunda. Pag nakarikta na, trisera. Pag nakarikta na, kwarta. Pag nakarikta na, quinta. Pag humina ulit, perpera. Para lumakas. Di ba? Mga kapatid, refresh your faith and gear up vertically, not horizontally. Alam niyo ba ang vertically, mga kapatid? Yun po, kinakaganyan lang. Doon po sa comfort zone o sa comfort room, di ba? Doon lang. Sarap ng buhay. Yan po, mga kapatid, yan po ang truths. Yan po practical teaching. Wala po tayong magagawa. Sabi po dyan refresh your faith and gear up vertically and not horizontally. Pag nasanay ka sa patag, mga kapatid, ang tendency, pag mayroong paakyat, reklamo. Di ba? Pag nasanay ka sa patag, pag mayroong pakunting ahon, reklamo. Ay, ayaw ko dyan. Paakyat yan. Batchi yan. Raprod yan. Putik yan.
Ganun po ang tendency. Kaya gear up vertically, not horizontally. Huwag tayong masanay sa patag. I-try nyo rin mag-gear up ng paakyat. So mga kapatid, sabi po dyan, without faith, it's impossible to please God. Yan po ang... Kaya pag wala pa talaga, pag hindi mo talaga, pag wala talagang pananampalataya, imposible po ma-please natin ang Panginoon. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and He rewards those who earnestly seek Him. Kaya naman pala. Sino po sa atin mga pinagpala? Say amen! Noong rally nga ni BBM, lakas ng boses nyo. BBM! Lakas, abot sa Santa Rosa. Doon sa Nubales sila, pero abot sa Santa Rosa yung mga sigawan. Pero pag nag-say amen sa simbahan, amen, nahihiya. Say amen! Yun, mga kapatid. Kaya naman pala, yung iba, kalahati ang pagpapala, hindi buo. Kasi hindi nag-earnestly seek Him. Kalahati yung binibigay ng Panginoon. Kaya imposible po ma-please natin ang Panginoon pag wala kang pananampalataya o kulang ang pananampalataya. So, let us pray mga kapatid. Tayo po tayo. Sino po mahilig dito, mga kapatid? Sino po mahilig dito? Ano po ito? Kape. Ang kape po ay ang kape po pag sa tindahan ay 12. Ang kape po sa malalaking tindahan, maliliit, 12. Pag malalaking tindahan, 24. Store, convenience store, doble ang presyo. Pag sa 120, pag sa Boracay, 220, pag sa mga hotel, 300, ganito ang kalaki. Paiba-iba, mga kapatid. Pero, tayo mga kapatid, ang pagtingin ng Diyos, hindi po naiiba. Amen? Hindi po naiiba. Yung pagtubos ng Panginoon sa atin. Once na pinili ka ng Diyos, hindi po maiiba ang pagtingin ng Diyos. Kaya nga po sa umagang ito, huwag po tayong gaya sa kape. Huwag natin sabihin na kape tayo. Tayo pa ay special child of God. Na tayong pinili before the foundation of His Word, na yon ay hindi nagbabago noon, ngayon, magpakailanman. Let us pray, mga kapatid. Panginoon, sa umagang ito, salamat po sa opportunity na muli po kaming kapag-aral ng iyong salita by means of the life of High Priest Annas, Peter, the Sanhedrin. Nawa, may makuha po kaming mga spiritual gems dito na sa aming pag-uwi ay dala-dala namin. Maging kalakasan namin. Ma-equip kami ng mga salita naming narinig. Salamat po sa pagpadala niyo po na yung bugtong na anak na si Jesus for the purpose of the redemption. Makakalungkot po ang mga pangyayari in His history before the trial of the Sanhedrin. They accuse Jesus Christ. They condemn Jesus Christ. They spit Jesus Christ into His face. They struck the face of Jesus Christ. Inabuso po nila ang aming Panginoong Isus. Despite of those experiences,
na aming narinig, na aming nabasa. Wala pong kibo. Hindi nakuwang lumaban. Hindi nakuwang ipinagtanggol ang sarili. Alam namin, Ama, kita niyo po ang inyong anak nasasaktan, pinagkakaisahan, pero for the purpose ang kaligtasan ng pagtubos sa mga aming mga kasalanan, inyo po ay tiniis ang inyong anak. Salamat po sa love na nag-motivate sa inyo. Sa pamagitan ng pag-ibig, kami po ay naligtas, Panginoon. Salamat po. Mensahe namin narinig. Patawad kung may kulang, patawad kung may sobra. Pero alam namin, Panginoon, this is your will and not our will. Wala po kami sa circus, wala po kami sa birthday celebration, sa dibo, sa anniversary. Kaya wala po kaming makita dito na clown na nagpapatawa. Ang aming narinig ay pure words na nanggagaling po sa inyong history na nangyayari nung kayo po ay nagkatawang tao dito sa mundo. Patawarin niyo nawa kami kung kami ay nagkulang. Patawarin niyo na nga kami kung na-disown namin kayo, kung hindi namin nabigyan ng justice, naging unfair kami sa inyo, Panginoon. Patawarin niyo po kami. Nawa ang umagang ito maging lesson and learn sa amin na anuman ang mangyari, dapat maging buo ang puso namin sa paglilingkod sa inyo. At kayo nga, buhay, sakripisyo, kamatayan sa krus ng Kalbaryo para lang sa aming mga kasalanan, para lang kami may ligtas. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. This is for your glory alone. Hindi kami kukuha kahit isa. Sa inyo lamang lahat-lahat ang papuri. At hindi po sa amin. Kahit konti, hindi po kami kukuha. Salamat po. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat at may pagtaas sa inyong pangalan. Pangalan lamang ng bugtong na anak na si Jesus. Ang lahat po ay magwika ng malakas na Amen. Amen. So